guys, welcome back to another motor vlog. So don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe, and then don't forget to like our video. Send din to or upload ko rin sa Facebook. So guys, ito C6 to. From Taguig to Vista Cafe ang na tayo pupunta. So dito yung napili kong daan kasi mas convenient kaysa yung magwe-way pa ako ng EDSA. So, meron tayong imi-meet up sa McDonald's ang si Jessa. So, siya yung magiging kasama natin sa ating pagpunta sa Vista Cafe and then sa rides nito. So, huwag tayong papayag na hindi tayo makakapag-rides pagka day off natin. So, meron naman tayong 2 weekends. 2 days weekends, I mean guys. So, sa Sabado, yan, Saturday rides tayo lagi. So, dapat ganito lagi, maganda panahon. Hindi yung maulan. Kaya, pinili rin namin yung araw na to eh. So, bigla ang yayaan lang to. After lunch na kami nakapag nito eh. Yaya. So, dapat talaga, breakfast rides. Kaya lang, biglaan lang na yaya talaga eh. Tsaka tinansya rin namin kung uulan ba or hindi. So, ayan. Kapag-rides kami. Kasi maganda naman yung panahon, mainit. Yun lang, mainit. Kasi mismong tanghaling tapat kami bumiyahe. So, rin naman to eh. First time din kasi na magpupunta doon. So, ako second time ko dito sa Angono. Or papuntang, Angono. Kasi last time sa Antipolo ko eh. Yung dating, i-upload ko last 2 weeks ata, motor vlog ko doon sa Lihim na Batis. So ngayon ito naman yung ating pupuntahan. Ang alam ko kasi sabi nila viral daw itong noon. So alam ko nag-trend ito sa IG tsaka sa mga TikTok. So titingnan natin. Ginaya kasi nila yung sa Cebu yata, kung hindi ako nagkakamali, may 10,000 roses. So ito yung kukuha na natin yung day and night view nila. So guys, mahababang biyahe ng konti lang naman kasi sabi sa mapa, sa Google Map, 40 to 45 minutes yung papuntang McDonald's sa Angono. So siguro kung mismo papuntang Vista Cafe, siguro 2 hours. 2 hours pagka yun kasama na yung traffic. So ayan guys, standby lang kayo. Alam ko medyo malayo-layo pa to, pero keep on watching pa rin. Ayan guys, nasa bridge na tayo. Hindi ko alam kung anong tawag sa bridge na to eh. Pero ito yung ng Laguna de Bay. Tapos, pagka lumagpas tayo dyan, alam ko pa, Taytay na to. So, medyo malapit-lapit naman.
Ayan, welcome to Taytay. Ayan, ba't ganyan sulat yung Taytay na yun? Parang di mabasa. Yung nasa right side kanina. So, ayan, malapit-lapit na. Konti. Konti pa lang kasi baka mamaya may traffic pa. Dun sa isang intersection ng Taytay, Antipolo, or Pasig na way. Hindi ko lang sure kung may Pasig na way yan. Basta meron pang intersection dito. Ako, ayan na, traffic sa part na to. Part to ng Taytay pa rin. So, ito, pagka nalagpasan natin tong traffic, kakanan na tayo, paangulo na to. Yun nga lang, alam ko, medyo matraffic yata, ganitong time, 2 p.m. So, sarili-sarili itong linya muna tayo. Unahan tayo sa pagsingit. Pasensya na sa bike. Napapa-bike lane yata tayo nito. Na tayo, late na tayo ng 15 minutes. So, yung kasama natin, nag-aantay na siya dun sa McDo. Nag-snack na muna siya. Ayan, stay watching pa rin guys. Medyo malapit-lapit na.
Nako. Naloko na. Ito na nga. Yung tignan natin sa Google Map kung may ibang way. Kaya lang, ano kasi ito eh. Yung baligo nito, yun yung Paangono. Yung nga lang, sobrang traffic talaga. Si ate girl, napababa na. Mukha na ng tubig. Ang init ba naman? Ito mahirap pagka nakamotor ka lang. Talagang ano mo yung init. Pagka maulan naman, sobrang basang-basa ka naman. Ayan. Hindi tayo makahanap na sisingitan dito. Halos yung mga nasa kanan, puro motorista na rin. Guys, sobrang late na tayo. Ilang minutes na tayong dito. Yung kasama ko dumating 2:15 PM. Tapos ngayon 2:30 na yata. Hindi tayo makasingit gano'n. Kasi may mga biglaan din na lumulusot sa gilid eh. May mga bulagaan eh. Ayan. Ewan ko kung tuwing Sunday ba talagang ganun ka dito. Kasi syempre daming dumadaan, iba-ibang rota sila. So yun, may mixer pa doon sa kabila. Ayan, ito yung another beach dito. Tapos, yung padiretso, ang ono rin naman yun. Yun nga lang, yung pupuntahan natin na Vista Cafe, mas maganda yung dumaan dito sa kanan. So, ayan, nakaliko na tayo kanina. Dito, medyo hindi traffic. Nasa kabila pa yung traffic, yung mga pauwi. Ito, kahabaan na to ng mismo Angono Rizal. So, check muna natin yung ating Google Map kasi dalawa way nila. Kanina sinabi kong padiretso, tapos itong pakanan. So, si Google Map, nire-enter muna natin yung location natin, yung pin location. Tapos, message natin yung kasama natin kasi sobrang late na eh. Ayan, so, ayusin muna natin ang konti.
Along Velasquez Road ito. Pero sa part lang na to, siguro may tagas yung ano nila dito, tubig. Kaya pala ang bagal ng mga motorista dito. Diba? Kailangan natin itaas yung paa natin. Medyo mababa pa naman ang konti yung motor. So, ito sila kuya, tataas nila yung paa nila mamaya. Ayun na, diba? Sabi sa inyo eh. Diba? Kasi yung taas na tubig na rin eh. Nakakabasa ng sapatos. Buti sana kung naka-crocs tayo. So, ayan. Medyo malayo pa pala. Akala ko malapit na kanina eh. So, ayan. Alam ko, pag nakarating na tayo sa KFC, medyo malapit na yun talaga. Yun na talaga. So, stay tuned and watching lang guys. So, singit muna tayo dito ng konti. Kaya doon sa kasama natin, sobrang late na talaga tayo.
guys, nasa KFC tayo. Sabi sa Google Map, mag left turn pero mukhang one way to kaya kailangan natin right turn dito. So, tatanong na lang tayo dito sa MMDA kung meron man. Kung saan ba yung pwedeng mag-U-turn kasi baka mamaya bigla tayong hulihin. Bawal ba lang mag-U-turn? So, hanap lang muna tayo ng enforcer or MMDA dito. Tatanungan lang natin. Pwede po mag-U-turn dito? Mag-U-turn po. May kasama ka? Wala po. Pwede doon? Oo, dito sa may kubo na yan. Sige po. Ayaw ka lang. Thank you po. So, ayun guys, nakapagtanong tayo kay Kuya. So, thank you Kuya kung sino ka man. So, pwede daw mag-U-turn. Basta, ewan ko bakit niya tinanong kung may kasama ba or wala. So, ayan, tapat na lang natin dito sa pedestrian lane. So ang hirap talaga guys dito mag-U-turn. Kaya, hindi ko lang sure kung dumiretso ba ako. Mas okay ba yung way doon. Kasi dito, buti na lang may MMDA talaga. Kasi baka mamaya nag-U-turn tayo tapos bigla tayong lihin. So, straight ahead, yun na yung McDonald's. So, ayan guys. Keep on watching pa din. At ito na nga guys, nasa McDonald's na tayo. At ito na yung motor niya, yung Honda Beat kanina. Ayan. Park lang muna tayo, tapos pasok muna tayo sa loob. Medyo magpalamig lang muna tayo ng konti. So, nakarating ako dito sa McDonald's. Ang 3:40. So, meron akong 25 minutes late. So, kanina kinat ko na hindi na ako nag-video sa loob ng McDo. And then, ayan, nauna na siya sa akin. Sundan na lang natin siya. Pati rin tong Google Map. So, pauwi na kami pupunta ng mismong Vista Cafe. So, guys, stay watching pa din. Malapit na tayo, okay? So, kakanan lang tayo dito. Ang nakalagay sa Google Map, parang ano na lang ata, 12 minutes. So, ayan. Ito yung papasok sa kanto ng kapihan ang nakalagay. Halos magkakalapit lang naman din kasi sila doon yung kapahingahan. Tapos yung ito, Vista Cafe. Tsaka marami pa doon eh. Hindi ko lang sure kung anong pangalan ng kanilang cafe. So, ayan. Ang galing ng gawa nila dito kasi halos tabi-tabi din. Yung daan nga pala dito halos pataas. Kaya kung may mga bikers man dito, good luck sa inyo. Taas baba kasi dito. Ito sobrang lubak pa.
So, finally guys, ito na yung subdivision na yon. Papasok pa tayo dyan. Sabi sa inyo eh, di ba? Ang daming pataas. Tapos may nadaanan pa tayo mga bikers. So, good luck sa kanila kung dito sila papunta rin, di ba? So, ayan, liko din tayo dito. Kasi yung papunta sa way ng diretso doon, yun po yung pa-kapihingahan. So, ito nilikuan namin ni Jessa. Ito yung papuntang mismong Vista Cafe. So, alam ko mga properties to, tapos ginawa nilang business. Nasa Vista Cafe po? Ate. So, ayan, meron silang hiningi dito na entrance fee daw na 10 pesos papasok. Ayan. So, hintayin na lang natin si Jessa. Medyo mahirap din kumuha ng pera, no, ng coins pag sakay ka sa motor tapos naka-gloves ka pa. So, kaya gamit kong gloves yung half lang din eh. Kita yung daliri pa din. So, ayan. Kami ang ano. So, ito na guys, another Dalawang parking fee nila to. Okay. Dito na muna. Dalawa na kami sa dito. Ayan, nakabayad na tayo 40 pesos kasi 20 isa sa kanila. Tapos ayan, ito yung pinaka-parkingan nila. Medyo maaga kami nakarating kaya maluwag pa. So tama lang yung dating namin dito para maabutan yung pag-open ng kanilang mga flower lights. Ayan, parking lang muna natin ng maayos. Ay, pasensya na. Okay, nakapag-park tayo. Magkakatabi rin. Ayan, thank you for watching guys. Medyo mahaba lang to kasi talagang ni-record ko yung papunta dito eh. Para medyo ma-memorize na rin natin. Since second time pa lang yung ating long ride papunta dito. Ayan, papakita ko yung loob yung mismong Vista Cafe. Tsaka yung may mga foods na meron sila. Yung mga menu nila. Ayan. So guys, nandiyan na tayo sa Vista Cafe. Yung harapan. So ayan. Ito yung loob ng Vista Cafe. Ayan. Tapos, mamaya, hintayin natin yung ano. So, mamaya titignan natin yung mga menu nila. Ito yung itsura niya pagka yung day view. Mamaya naman pakita ko sa inyo pagka may ilaw na yung night view naman. 198 yung mga ano nila.
Smell lang sa bibig. Ayan, Swedish. Tsaka pizza pasta. So ito guys, ito yung napili namin pwesto. Sa gilid kami para kita yung view mamaya ng sunset. Tapos ito yung looban mismo ng Vista Cafe. Then dati yata meron silang live band dyan. Ngayon wala na. Then ang medyo mahirap lang dito yung serving nila ng pagkain. Medyo matagal. Tapos itong na-order naming food, hindi siya parang worth it. Para sa akin, sa amin. Dun sa price niya na $2.45. Yung prop masarap na. At ito naman guys, pagka naka night view yung mga roses nila dito. So ayan, mayroon siyang ilaw. So ang ganda niyang tignan sa personal pagka yung mismong nandito kayo sa Vista Cafe. So rides na rin guys, punta na rin kayo dito. Okay naman din siya.